drink you all of it. Verse 28, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. And when they had sung an hymn, they went out into the Mount of Olives. Tayo po ay manalangin. O Lord God, our gracious and heavenly Father, naway po Panginoong Diyos ang bawat isa ngayon na nandito po sa sanctuary at maaaring ang iba ay kasabay po sa aming pong sa kanilang lugar through live streaming. We earnestly pray, Lord God, that we could come together, Lord, and earnestly lift our hearts unto you and faithfully honor you, Lord God, with our songs, our prayers, our offerings, and this partaking of the Lord's Supper. Lord God, may you be honored, Lord, in the midst of your people. And your word, once again, we need to continually understand that we may know your will for all of us, Lord. Lord, help us and continue to open our eyes of our understanding that we may behold you and your will in your word. This we ask and pray in Jesus Christ's name. Amen. You may be seated po. Nais ko pong tingnan po natin po mga kapatid doon po sa panahon na kung saan ang Lord's Supper ay in-institute ng Panginoong Jesucristo. And as we look at this text, passage that we have just read, matatagpuan natin dito ang Panginoong Jesucristo taking His disciples hours before the cross. Actually, the shadow of the cross falls upon the scene before us, for the Lord Jesus is but a few hours away from the cross nung ito po ay in-institute niya. And as the cross and His death bears upon His mind, ginawa po niya sa disciples to be mindful of His death as well. At para may share niya sa kanyang disciples ang certain truths about His death, we find the Lord here, Jesus Christ taking something, taking the cup and the bread, bilang pong pagtuturo niya ng lessons sa lahat po ng disciples niya. So una po mga kapatid, as I give you this message, lessons from the bread and cup. This will be the title of the message this afternoon. Okay? Lessons from the bread and cup. Una po mga kapatid, matatagpuan nito natin ang Panginoong Jesucristo establishing the pictures of His death. That will be our first point. Jesus established the pictures of His death. Iyon ang una po na lesson na makikita po natin dito at this moment when He instituted the Lord's Supper. Una, in-establish niya ang larawan ng kanyang kamatayan. Pangalawa po ay Jesus explained the procedures of His death. Ang procedure ng kanyang kamatayan. That will be our second point, the procedures of His death. And then yung pangatlo po, Jesus emphasized the purpose of His death. That will be our third point. So, ang mga lesson po dito na ibinigay ng Panginoon Jesucristo, unang-una sa kanyang mga disciples, at then ipinasa po sa lahat po ng mga mananampalataya, dito matatagpuan natin ang Panginoong Jesucristo, unang-una, as He gave the lessons in this Lord's Supper, ang una niyang ginawa po mga kapatid is to establish the pictures ng kanyang kamatayan. Now remember po, dito sa panahon na ito, they are celebrating the Passover. Okay? Yung Passover po. So ang Passover po ay ginagawa po yan ng Jewish people. At alam po natin ang istorya niyan, ang deliverance sila sa Egypt, na kung saan yung last plague na yon, na the angel of death will pass. At ang lamb, sinabihan po ang mga Jewish people to kill a lamb, tapos ang dugo noon ay ipahid po sa post ng kanilang mga bahay. And kapag dumaan ang angel of death at nakita po yung dugo na yon, ay kaya tinawag na Passover because the angel will pass over.
Okay? So, kaya tinawag yun na Passover. So, sila po ay have been delivered po sa tiyak na kamatayan na dala-dala po ng angel of death because of the blood at the post na makikita doon po sa pinto nila. And that pictures po mga kapatid ng gagawin ng Panginoong Jesucristo. And in this particular moment, hours before ng kanyang kamatayan, dito niya in-institute, right? Sabi dito, after eating ng Passover, then he took the bread and he took the cup. And here, matatagpuan natin po mga kapatid, na ini-establish ng Panginoong Jesucristo ang pictures ng kanyang kamatayan. We take the bread and the cup, and we do so because they are the symbols of His death. 1 Corinthians 11:26 says, "For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till He comes." That's the purpose. Sa 1 Corinthians 11 verse 26, as often as you eat this bread, yung ginagawa natin, and drink this cup, you do show the Lord's death till He come. So, makikita natin, as He establishes it, then on the third point ay makikita natin anong purpose nito. So, una po mga kapatid ay dito at this very moment ay pinapaliwanag niya when He took the bread and the cup, kasabay po noon ay piniliwanag po niya ang meaning ng bread and ng cup. And what does it symbolize? First, take the bread. In verse 26, we read that the Lord Jesus said, "Take, eat, this is my body." In a similar fashion, we read it in 1 Corinthians 11 verse 24. "And when He had given thanks, He brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." So dito at this very moment, ginamit ni Jesus Christ ang bread at ginawa niya ito as a symbol of the body of the Lord, Jesus Christ, that was broken. Ang kanyang katawan ay nagre-remind sa atin ng kanyang humanity and how He became flesh. So hindi lang po basta-basta kamatayan, kundi makikita mo po pa mga kapatid, ang grabing kapakumbabaan ng Panginoong Jesucristo. For Him to take the form of human, tapos po ay as He take Himself in a body of flesh, that He might be identified with men. Grabe, makikita niyo po mga kapatid. He became man that He might die as a man and become a substitute for man. So the bread is a memorial and symbol of His death and His body which was broken for us. So dapat hindi natin palalagpasin yun na para bang we just do it in a way na parang wala sa ating kaisipan. It should never be. The purpose po of the Lord's Supper, when you partake it, is for you to remember. So when you partake the bread, and then don't remember, hindi natin nagagawa yung kanyang pinapagawa. Because the essence of what He is instituting is for us to remember kung anong ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin upang palaging manariwa sa atin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang sakripisyo na binigay po sa bawat isa sa atin. Upang hindi tayo makalimot. So, ang cup naman, kung ang bread is the symbol of His body that was broken, ang cup is a symbol of the blood of the Lord Jesus that was shed. Sinabi po niya dito sa verses 27 to 28, "Drink you all of it, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many." Then, binanggit din ito ni Paul sa 1 Corinthians 11 verse 25. Sinabi po doon ni Pablo, "After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye," gawin nyo ito, "as often as you drink it in remembrance of me." Ang sabi dito, gawin nyo ito.
when we don't partake the Lord's Supper, we are not actually honoring the Lord. Kasi utos niya ito eh. At in-institute niya ito. Para po hindi tayo makalimot. Ganun siya kahalaga po ang Lord's Supper ay hindi lang po isang religious na gagawin po natin, a ritual that we gonna do. It is something very important because it is something which was done for us by the Lord, and it was something that was commanded to us by the Lord. Kinuman sa atin. Kaya dito po makikita natin, gusto ko pong makita natin dito ang lessons from the bread and the cup, na ito po ay napakaseryosong bagay na hindi dapat po natin i-neglect. Kasi mga kapatid, ganito yon. Mas masahol pa tayo doon sa mga kaibigan natin na Katoliko. Alam niyo po ba, when they partake the Eucharist, grabe ang pananaw nila doon. Naalala ko nung sa Kristan pa ako. Di ba, nung sa Kristan pa ako, meron pa kaming tagasahod ng ganon. Yung sinasahod namin ng ganon na, halimbawa, Body of Christ. Dapat nakasahod ako na sa Kristan. Dito. Tapos hindi lang basta-basta yun, yung pangsahod, hindi lang basta-basta lata. Hindi lang stainless rod. Talagang magandang klase na metal. Espesyal. Isang beses, ako, nagtanga-tanga na sa Kristan, ganyan ako, nakatingin ako dun sa iba, nalaglag. Nalaglag yung pagsabi, Body of Christ. Pagsabi, Amen. Nalaglag. Hindi ko nasalo. Pinagalitan ako ng pare. Oh, kita mo na, di ka nagbabantay, nahulog si Kristo. Ay, sabi ko, ay, nahulog. Pambihira, sorry po. Kinuha ko. Ay, totoo ito, totoo. Ganun talaga ang pananaw. Kasi, di ba, si Kristo na yun mismo na body, yung bread. Mga kapatid, ito yung pagkakaiba dito. Ang bread ay simbolo po ng broken body ni Christ. Hindi po si Kristo mismo yan. Simbolo po yun ng ginawa ni Kristo. Ang kanyang body. Ginamit niya ito na picture para i-establish niya ang kanyang kamatayan. Okay, so, now, ito yung pagkakaiba kasi simbolo ito, samantalang po doon, sa Catholic practice po, sa pamamagitan po ng tinatawag na transubstantiation, when the priest, itinaas niya po yung host, ang tawag doon ay host, yung po ay magically nagiging the very body of Christ. Okay? That's what they believe. So that's how they revere it so much. Mga kapatid, kaya kapag nahuhulog nyo, yung po, alam nyo po yun, hindi yung basta-basta itinatapon kung saan. Pag nahulog po yun, ay meron po doon sa likod ng altar na lalagyan po ng oil. Doon mo ilalagay yung host na nahulog. Hindi mo yung basta-basta itatapon. Now, that's how they revere it. Mga kapatid po, dapat po tayo na naging recipient tayo ng ginawa ni Kristo, dapat mas maging reverent tayo sa paggunita nito. Dapat mas appreciative tayo. Yung po in-establish dito ng Panginoong Jesucristo, ito pong larawan na ito ng bread and cup are symbols of the true. Siya ang gumawa nito talaga. Kaya po mga kapatid, ito po ang dahilan. That's why out of this ay nagkakaroon po ng variation pa ng iba pang doktrina na hindi na angkop sa Biblia. Halimbawa po, ito pong Eucharist, ang tawag ng mga ng kaibigan natin sa Catholicism, Eucharist, the very body of Christ. Okay? Kaya pag tinanong mo po sila, pag nagsusoul winning kayo, huwag kayo magtatanong kung tinanggap mo ba ang Panginoong Jesucristo? Because po, sa paniniwala po nila, every time you take communion, tinatanggap mo si Kristo. Okay, so, dapat po, pag nag-share ka ng gospel, be very careful. Ako hindi ako gumagamit ng tanggap. Kasi nga po, kapag ang kaharap mo Catholic, sasabihin niya, ikaw, ilang beses ka tumanggap? Sabi ko, isa lang. Kung isa lang, mas marami akin. Linggo-linggo. Minsan nga, araw-araw pa ako. So, paramihan tayo. So, hindi yung paramihan. Once you trust the Lord Jesus Christ,
doon mismo sa ikaw ay magtiwala sa Kanya, right away the Lord Jesus Christ recreates you bago ka nang nilalang. It's not because of something that you ate that made you something different. Hindi po. So, dito po mga kapatid, again, ang na-establish dito ni Jesus Christ, yung bread and cup are pictures of His death. Simbolo ng Kanyang ginawa. The bread, pictures po mga kapatid, ng broken body of Christ. Then, yung pong blood, ito po ay nagsisimbolo ng blood ni Kristo that was shed. Tingnan po natin sa binanggit dito sa 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation, received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. So the cup is a memorial and a symbol of the fact that Jesus shed His blood that we might be redeemed. Now let me draw your attention to the message of the bread and the cup. The message of the bread and the cup is very simple. We are to never forget that Jesus died for us. And we should never forget the price He paid so that we may be saved. Yun po ang simple siya pero napakahalaga na dapat natin po makita. Ulitin ko po mga kapatid. Ang message ng bread and cup is for us to never forget that Christ died for you and me. And that we should never forget the price that He paid para tayo po ay makasumpong ng kaligtasan. Bakit po? Upang matutunan natin po na pagpahalagahan po ang Kanyang ginawa, na huwag nating ibabaliwala ang Kanyang ginawa sa atin. Can you just imagine? Christ saved your soul. Tapos yung Kanyang pinapagawa sa atin, though it will not save your soul, pinapagawa niya ito sa mga ligtas na, upang tayo po na mga ligtas na, ay huwag tayong makalimot sa Kanyang sakripisyo na ginawa, sa grabing pagmamahal niya sa atin. That's why po mga kapatid, ang paggagamit po ng salita, this do in remembrance of me. Yung pong words na this do speaks of a repetitive action. You should continually do it. Sabihin, we are to keep on remembering the death of the Lord Jesus. We are to continually and constantly think about His body that was broken and His blood that was shed. Now, may I ask you, kung sa pagpartake nga ng Lord's Supper, ang iba hindi magawa, paano maaasahan na maaalala mo ang Panginoong Jesucristo? Paano maaasahan na bigyan mo ng pagpapahalaga ang pag-ibig niya sa iyo, ang ginawa niyang pagkamatay para sa iyo? Paano mo pahalagahan? Samantalang hindi mo nga pinapahalagahan ang Kanyang institute na kinuman para gawin natin upang hindi tayo makalimot. I would say that if Christians do not partake the Lord's Supper, they are not only disobeying the Lord's command, but they have already forgotten. Nakalimot na. Kaya hindi makita ang kahalagahan nito na in-institute ng Panginoong Jesucristo. Ang Lord's Supper po mga kapatid, by the way, ang Passover ay patuloy na ginagawa yan ng mga Hudyo. Okay? Samantalang nung ito na passage na ito, dito sinabi na ang katuparan ng picture na yun ng Passover lamb ay si Kristo na mismo. Ito na yung katuparan ngayon. Hindi yun nakita maraming Hudyo.
But the Lord's Supper is the Christian Passover. We take of the bread and the cup in order to be reminded of the death of the Lord Jesus Christ. And may I say that our remembrance of His death should not be limited to our taking communion and observing the Lord's Supper. We should ever be thoughtful and thankful that Jesus died for us. Kaya nga mga kapatid, pag tinignan nyo sa 2 Corinthians chapter 5, verse 15. 2 Corinthians chapter 5, verse 15. Pansinin po ninyo mga kapatid, gaano kahalaga ang pag-alala po sa kamatayan ni Kristo Jesus. Ganito yon. It should affect on how we live daily. And that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. Now, tell me, are you living for Christ if the very command that He gave to remember Him, you cannot do? We do easily forget. As Christians, we easily forget and lose sight of what Jesus has done for us. And we get caught up in our own worlds and our own selfish pursuits, that we forget and lose sight of the fact that the salvation that we enjoy was purchased by the Lord Jesus at a very high cost. We must never forget. As I look around, nalulungkot ako sa iba ng mga members ng church na hindi nagbibigay ng pagpapahalaga sa mismong in-institute ng Panginoong Jesucristo. Saan na yung mga buhay na tinubos ng Panginoong Jesucristo? What's the reason? Forgetfulness. Palagi kong naalala ang sinabi po ni Pastor Paul Tripp. Sabi niya, ang forgetfulness sa Kristiyano ay isang malalang sakit ng mga Kristiyano. At ito ay isang seryosong sakit sapagkat ang pagkalimot daw ay napakaiksilang na hakbang galing po sa isang buhay that pleases the Lord to a life that don't please the Lord. It's a very small step. When you forget who God is and what He has done for you, it is a very small step in living a life that pleases God to a life that does not please God. May I ask you, if the Lord instituted this Lord's Supper, if He commanded this for the very purpose of not forgetting Him, if we don't do it, do you think He is pleased? With the very high and tremendous cost that He has giving His very life, do you think Christ will be pleased with the very lives whom He hath redeemed? Now, this is the picture po mga kapatid na in-establish ng Panginoong Jesucristo. And secondly, dito rin po mga kapatid on this text ay ipinaliwanag niya, that brings us to our second point. Jesus explained the procedures of His death. You will see here, in the words that He used, He's actually explaining the kind of death He was soon to die. So He not only wanted the disciples to always remember His death, but also remember what kind of death He would experience. Ano nga bang klase ng kamatayan ang naranasan ng Panginoong Jesucristo? Una po mga kapatid,
Sa verse 28 lang gamitin niya ang words na which is shed for many. Mark the word shed. The word means to pour forth. At other times, the word is translated poured out. Tulad po ng Acts chapter 1 verse 18 where the Bible speaks of Judas hanging himself and how falling headlong, he burst asunder in the midst and all his bowels gushed out. So una po mga kapatid, dito when he mentioned the words which is shed for many, my body was shed for many. He was actually explaining, una po mga kapatid, the vicious death that he will go through. When Jesus spoke of shedding his blood, he used a word that described the severity of the kind of death he would die. Hindi po simpleng kamatayan. He would experience more than a little bleeding from a little wound. He would experience the kind of wounds which would cause his blood to gush out. Alam niyo po mga kapatid, marami kasi sa atin na hindi masyado na-appreciate yung ginawa ng Panginoon because of the pictures na makikita niyo po mga kapatid sa doon po sa Calvary. Alam niyo po mga kapatid, ang medyo malapit doon ay yung ginawa po ni Mel Gibson sa The Passion. Yun ang medyo malapit sa description ng Bible. Pero hindi pa yun eksakto. Hindi pa yun eksakto. Kasi pag tinignan niyo po mga kapatid, lalo na tayo na kapag lumaki po tayo sa ating old religion, di ba, nakahang si Kristo, nakapako, tapos may mga maliliit lang na sugat. Yun po ang larawan na nakikita natin. But dito po mga kapatid, nung sambihin ni Jesus Christ, which was shed for many. Ang shedding dito ay nag-i-explain po mga kapatid ng severity ng kanyang kamatayan. Alam niyo po ba na ang Roman method of execution by crucifixion was the worst form of capital punishment that was ever known to man? Nag-uumpisa po ito sa scourging of the victim. Katunayan po mga kapatid, kapag meron pong ini-scourge, karamihan ay hindi na nakakatapos. Doon pa lang sa scourging ng victim. Hindi na natatapos yun. Hindi na nakakarating doon po sa pagpasan ng cross. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sa scourging, they would be whipped ng isang klaseng latigo na tinatawag na cut of 9 tails, na meron pong wooden handle, na meron po siyang 9 leather strips, na sa dulo noon ay sa bawat strip ay nakabaon po ang glass or razor sharp pieces of metal. Siyam yun, mahaba. At kalimitan sa scourging, ang biktima would be tied to a pole or pillar with his arms pulled up in the air. Ganon. Madali nyo ito makuha kasi pinortray ito doon sa The Passion. Naalala ko pa nga doon sa Passion, maganda yung the way it was, kung paano yung ginawa ni Mel Gibson, di ba? Naalala nyo nung para bago siya hinampas yung latigo na yon, sinampulan muna doon sa table na kahoy, wooden table, nung hinampas yung latigo, pagtama no, bumaon pa yung iba sa kahoy. So, napakaganda ng description noon. Yung lamang kasi noon, yung bawat strip noon ay may nakalagay yung po ng mga glass or razor sharp po na metal. Ngayon, ang ginagawa nito, ikaw ay, kapag in-scores ka, nakaganyan ka sa pillar, tapos hahatawin ka noon, di pagtama nun sa'yo, babaon nyo yun, tapos pupulupot pa. Pag pulupot nun sa'yo, babaon sa'yo yung mga metal, saka hahatakin. Yung sinasabi dito, shed for many. Sapagkat kapag hinatak yun, mapupunit yung mga laman mo. Yung mga muscle mo. Sa isang palo pa lang yun. Now, ito yung sinasabi dito ng Panginoong Jesucristo, na itong pag-remember nyo sa akin ay maalala nyo kung gaano kabigat, kahirap ang ginawa ko para sa inyo.
Tusukin ka ng karayom, masakit na. Latigo pa kaya? Siguro maganda siguro kung ang ginawa siguro na para maalala siya, hatawin din ng latigo, Hindi na tayo makakalimot nun. Brad? Kung hatawin tayo ng latigo ganito, o siguro kung hindi na ako magpapahataw, sabihin ko, okay, naalala ko na. Hindi na ako magpapahataw. Makita ko lang yung latigo na yun, sabihin ko, opo, naalala ko na po. Ganyan, hirap. Sige po. Okay. But you look, my friend, brothers and sisters in Christ. Jesus Christ was actually explaining the death that is suffered for us. Upang huwag nating babaliwalain. And so dito po mga kapatid, ay makikita niyo po kung gaano ka-vicious ang kanyang kamatayan. And as I said, many did not get past the scourging. Kung nalagpasan man nila ito, nakayanan nila ito, ang susunod po sa kanila ay yung pong agonizing torture of being crucified on a cross. At yung pong long, torturous hours of hanging on a cross usually ended in death by suffocation or the heart bursting. Understand this. When Jesus died, He died a horrible, agonizing, vicious death. Hindi dapat baliwalain ng mga Kristiyano. Our salvation is free, but it is not cheap. It cost the Lord Jesus Christ His life, a life that He gave in an agonizing and horrible death. Furthermore, hindi lang po, ang pagpapaliwanag dito ni Jesus Christ, binanggit niya dito ang word na shed, na nagpapatungkol po ito sa kanyang vicious, ng grabing kamatayan. Then secondly, He also expressed here, ipinaliwanag niya dito na itong kamatayan is a voluntary death. Voluntary ito. Makikita natin ito when he used the word took the bread and the cup. Took. Ang salitang ito speaks of accepting that which has been offered. He took to himself that which he made symbolic of his death. Makikita niyo po ito mga kapatid sa Acts chapter 2 verse 23. Na ang kamatayan ni Kristo ay voluntary. Sabi sa Acts 2:23, Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. The death of the Lord Jesus is approached from both a divine and human perspective. From a divine perspective, His death was appointed and arranged by God. But from a human perspective, wicked hands laid hold of Jesus and crucified Him. However, even though wicked hands took Him, it was an act of being willing to die. The word take is the same as in Matthew 26 sa ating passage ngayon. Wicked men wanted Him to die and He was willing to let them take His life. The Bible says in 1 John 3:16, Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us. At may kadugtong pa ang verse 16 ng 1 John, and we ought to lay down our lives for the brethren. Pinaliwanag din ito ni Jesus Christ. Furthermore, when He said in John chapter 10 verse 18, No man taketh it from me, but I lay it down of myself. Alam pa ng Panginoong Jesucristo anong klaseng kamatayan ang kanyang mararanasan. Yet He willingly yielded to the death of the cross. Ang kanyang kamatayan ay hindi lang pong vicious, napakahirap, kundi po ito ay isang voluntary death. Then, pansinin po ninyo mga kapatid, it was also a vicarious death. Pag sinabi mong vicarious, yung sabihin, ginawa niya ito para sa iba. Jesus not only took the bread and the cup,
But once he blessed and brake the bread and gave thanks for the cup, he gave it to his disciples and gave it to them, sabi sa verse 26. What he did here with the bread and the cup was with others in mind. Napansin po niyo, nung ito po ay break niya, sinabi niya, sa kanya ibinigay sa kanila. Sapagkat ito po mga kapatid ay pinapaliwanag ng Panginoong Jesucristo na ang kamatayan na ito ay para sa inyo. Para sa inyo. I will die para sa inyo. And every time we partake this bread and cup, let us remember that He did this for you and me. Kaya nga mga kapatid, napakaganda ng pagkasulat ni Pablo doon sa Romans chapter 5 verse 8. But God commended or demonstrated His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So mga kapatid, makikita niyo po kung paano po ipinaliwanag ng Panginoong Jesucristo ito. At sana po mga kapatid, ang mga talatang ito at ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa hapon na ito ay magbigay po sa atin ng higit po ng kaliwanagan ayon po sa pagpapaliwanag ng Panginoong Jesucristo kung gaano kahalaga ito pong Lord's Supper na in-institute niya. Na hindi dapat baliwalain ang lahat po ng mga mananampalataya. Is there anything more important than doing the Lord's Supper? Mas mahalaga pa ba ang trabaho? Mas mahalaga pa ba ang mga bagay na enjoy natin? Kaya nga mga kapatid, sa 1 Corinthians 11, I think I preached on this, ay pinaliwanag dito po mga kapatid ni Paul, na dapat pakaiingatan natin, taking the Lord's Supper, habang we are with idolatry, and not taking the Lord's Supper because of idolatry. Kapag hindi mo ginawa ang Lord's Supper for the sake of anything, that's your idol. For what will be more important than remembering what Christ has done? So this is how the Lord explained ng kanyang kamatayan. And lastly po mga kapatid, Jesus emphasized the purpose of His death. In-emphasize po ng Panginoong Jesucristo ang purpose ng kanyang kamatayan. That's our third point. When Jesus gave the cup to the disciples, He said in verse 28, "For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins." Now in these words, Jesus gave us twofold purpose for His death. First, ang una niyang purpose for His death, He died in order to reveal His grace. Jesus died to reveal His grace. He spoke of His blood being a New Testament or a new covenant. The word testament speaks of a will, a contract, a covenant. It describes a binding will made by a person to ensure proper disposal of goods upon the death of the person making the will. In the New Testament, we find two covenants mentioned. There is the Old Covenant and the New, which Jesus described in our passage. The Old Covenant refers to the law with all its outward institutions and ritualistic services. The New Covenant is a covenant of grace. When Jesus died, He revealed to us His grace. Sa kanyang kamatayan ay sinasabi niya, whoever believes may come. Who may come and believe. He was telling us that no matter whom we are,
or what we have done, we can come to Him and find salvation. By His death, He declared that salvation was not based on what we do. Salvation does not depend on our merit. It does not depend on our worthiness or our righteousness. Ang tao po ay maliligtas, ang makasalanan ay maliligtas because of who Christ is and what He has done, and not what we have done. Paul said very clearly in Ephesians chapter 2, verse 8, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God." Maliwanag po at naiintindihan dapat po natin lahat na ang kaligtasan is not something we earn or merit. This is the essence po ng Lord's Supper. Na ang kaligtasan is not because of what you have done. Salvation is because of what Christ has done. Na hindi natin kayang gayahin. Kundi ito po ay ginawa ng Panginoong Jesucristo, tanging siya lamang ang nakagawa nito. Kaya dito mga kapatid, sa kanyang kamatayan ay inihayag niya ang kanyang biyaya. You cannot tell the Lord, "Lord, grabe ang kasalanan ko. Parang sa tingin ko ay hindi na ako mapapatawad." Hindi po. Ang kamatayan ni Kristo ay sapat para ang sino man na manampalataya ay mapatawad. Sa katunayan po mga kapatid, ang nagsulat ng Efeso at ng Korinto, si Pablo, sabi niya, "Ako na ang pinakamasahol. I am the chief of sinners." Ngunit ang biyaya ng Diyos ay sapat. Walang sino mang pong tatanggihan ng Panginoong Jesucristo. Ang kailangan lamang po mga kapatid ay magkaroon ng tunay na pagsisisi at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, makikita natin dito na sa time na ito na kung saan this is an evening hours before His death, ay inihayag niya mga kapatid dito ang kanyang biyaya. And also, as He emphasized the purpose of His death, ay ipinaliwanag niya dito po mga kapatid, not only that ang kanyang kamatayan reveal His grace, but also, makikita natin ang purpose ng kanyang kamatayan was to remove our guilt. Sabi sa verse 28. Jesus also said in verse 28 that His blood would be shed for the remission of sins. He was saying that by His blood, sins would be forgiven. Sa ating pong awitin sa hymn natin. Kaya mo po mga kapatid, napakaganda ng mga awitin na hymn sapagkat ang yaman po noon sa sinasabi po na galing po sa Bible. Diba? What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. The Bible says in Colossians chapter 1 verse 14, "In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins." Balikan po natin yung awitin. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow. Mga kapatid, minsan, yung richness ng ating hymns ay hindi na ating gaanong na-appreciate because we fail to ponder on the very meaning of the words. And this is the essence po mga kapatid ng Lord's Supper. You look at, pagmasdan po niyo in its practical application, even the songs that we sing, songs that portrays what Christ has done, minsan inaawit na lang natin unappreciatively. Wala tayong appreciation, lumalabas sa bibig natin ang mga salita, pero hindi nanggagaling sa puso natin at hindi gaanong inuunawa po mga kapatid ng kaisipan.
As an example niyan, dapat iba na pag ikaw ay umawit sa Panginoon, the next time that, minsan kasi dahil yung po ay palagi na nating inaawit ay para bang we just go through a motion. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. How appreciative are you for this? Kaya po mga kapatid, ang ating hymns ay ginagamit din po mga kapatid upang magpaalala sa atin ng richness ng katuruan ng Panginoong Hesukristo. At dito po mga kapatid sa verse 28, when he mentioned for the remission of sins. The Bible says in 1 John chapter 1 verse 7, the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Ito naman ay inilarawan dun sa awitin po muna yun. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. I could not help but lift my heart to thank God for this. Marami sa mga Baptist churches, ang practice po mga kapatid ay ang Lord's Supper ay ginagawa once a year. Di ba nangyari na yan sa atin noon pa, no? We do the Lord's Supper once a year kasi ang kaisipan na ay upang hindi ma-neglect ang kahalagahan. Kaya once a year. Pero na-neglect natin ang kahalagahan ng pagpapaalala. And so, mga minamahal, taking the teaching mismo sa bibig ng Panginoong Jesucristo dito sa Matthew 26, I hope and pray that we will be more appreciative of what Christ has done for us every time we partake this Lord's Supper. Now let us remember here on Matthew 26 to 28. Ito pong ibinigay ni Jesus Christ na mga lessons dito. Let us wrap up po the message this afternoon. Ano po yung lessons po na binigay sa atin ng Panginoong Jesucristo an evening, hours before His death? Una po mga kapatid, in-establish niya mga kapatid ang pictures ng kanyang kamatayan. And He used the bread and the cup. And He set it as a memorial to all the people of God until He comes. So when He used this, in-institute niya ang Lord's Supper. Do this in remembrance of me. Then, secondly po mga kapatid, dito po sa text, He did not only establish the pictures of His death, but He also explained the procedures ng kanyang kamatayan. Ito po ay napakahirap na kamatayan. Ito po ay voluntary na ibinigay niya ang kanyang sarili. And it is a death for many. And then lastly po mga kapatid, Jesus emphasized the purpose of His death. Binigyan niya po ng emphasis. Ano ang purpose ng kanyang kamatayan? Una, ni-reveal niya ang kanyang biyaya para sa atin. For the remission of sins. And then secondly po mga kapatid, doon sa tinawag niyang remission of sins, ay in-emphasize niya dito na kanyang kamatayan will remove our guilt. It will, sabi dito, there will be remission of sins. And as we remember this tonight, so kinuha ko po ito mismo mga kapatid, doon po sa panahon na kung saan in-institute mismo ng Panginoong Kristo
ang Lord's Supper. And I hope and pray that along the way, members of Bicol Bible Baptist Church will appreciate more this ordinance that was given to us by God. Hindi lang po ito basta-basta na ordinance. Hindi lang po ito basta-basta in-institute. Hindi tao nag-institute nito. Yung gagawin natin at ginagawa natin, ang Panginoong Jesucristo ang nag-institute nito. Siya mismo. Upang gunitain natin at huwag makalimutan ang kanyang dakilang sakripisyo at kanyang dakilang pagmamahal, biyaya sa ating lahat. And so, as we partake this Lord's Supper, let us do it with remembering the love of Christ, His grace, His great suffering. It is not simply a bread or a cup that we take. Ay, masarap. Masarap ang... That's where not our mind should dwell. That's where not our heart should dwell. Dapat po mga kapatid, magdidwell ang ating kaisipan, ang ating puso sa pagpapahalaga sa Panginoong Jesucristo. That should be the essence of what we do. Now, this loses its meaning if we forget Christ. If it is just something that we do, we forget Him. Why do we do this? As often as you take it and drink it, do this in remembrance of me. Ganun siya kahalaga, mga kapatid. And I hope and pray, let us honor Christ in our lives. Let us partake the Lord's Supper with great appreciation, with love, with thankfulness. Let us partake the Lord's Supper with thankful heart, with worshipful heart. Pagkagat mo ng bread, as you remember the cost of your salvation, thank the Lord. Habang inunguya mo ang bread, alalahanin mo ang dakilang suffering ng Panginoong Jesucristo upang ikaw ay magkamit ng kaligtasan. At habang you drink the cup, remember the blood of Christ, which is shed for many, which was shed for you. Pag inom mo, alalahanin mo yung dugong tumigis doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. And as you drink the cup, sabihin mo sa Panginoon, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Na habang kaming mga makasalanan pa, Panginoon, kailan ka ba namatay para sa amin? You demonstrated your love toward us while we were yet sinners. Habang kami mga makasalanan pa, ginawa mo ito para sa amin. Gaano kahalaga itong Lord's Supper? Napakahalaga ito sa Panginoong Jesucristo. And I thank you all for being around. But let us not lose sight of the essence of what we're gonna do. Do this in remembrance of Christ. It's not about you and me. It's about Him. All heads bowed, please. All eyes closed. Lahat ng ulo na kayo ko, lahat ng mata nakapikit. Habang tayo po ay nakapikit, mga kapatid, why not thank the Lord as you remember Him dying for you and me? Let it become personal. He died for you. Ponder on the thought, Panginoon, you died for me. Isipin mo lang mabuti. You know yourself and God knows you more than you know yourself.
And yet He still died for you. Think about our unfaithfulness. Think about ang mga panahon na tayo po ay hindi sumusunod sa Kanya. But He died for you. Let that life that He has given you through His death, honor Him. Obey Him. Serve Him. Panginoong Diyos, patawarin mo po kami sa maraming panahon ng pagkalimot namin, Panginoon. Na ito po ay nagbigay ng daan, O Diyos, na kung saan mas pinapahalagaan pa namin ang ibang mga bagay kaysa sa iyo, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami na maliwanagan ng gusto ang aming mga kaisipan at mga puso, Panginoon, that what we gonna do is not merely a religious practice that we must do. But it's more importantly of remembering you, honoring you, Lord God, worshiping you and thanking you, Lord, as we gather here tonight. Panginoon, napakadakila mo po, Panginoong Diyos. And yet, there are times that we fail na dakilain ka namin. Patawarin niyo po kami, Panginoong Diyos, sa mga panahon na hindi namin ikaw pinapahalagahan. Sa mga panahon, O Diyos, na nandito nga kami, Panginoon, ginagawa din namin ang gusto mo. But we lose sight of you. We lose sight of the very essence why we are doing this. Now help us remember, Lord. Help us remember you. Help us honor you. Help us thank you, Lord. Hindi lamang sa aming mga bibig, kundi manggagaling sa mga puso namin at ito po ay madidisplay sa mga buhay po namin ang pagpapasalamat. Panginoong Diyos, ikaw nakakaalam ng bawat puso ngayon. Naway makita niyo po, Panginoong Diyos, ang katunayan sa bawat puso na nandito kami, Panginoon, with a worshipful and thankful heart, honoring you, O Lord our God. This we ask and pray in Jesus Christ's name. Amen.